buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Rest and Relief According to Jesus. Sinasabi sa Job 14:1, we are all born weak and helpless. All lead the same short, troubled life. Kinikilala ng may akda na ang tao ay talagang ipinanganak na maikli lang ang buhay at batbat na mga suliranin at paghihirap ang buhay. Na tayo daw ay mahina lang talaga at talagang hindi natin kayang tulungan ang ating sarili, liban na lang sa Panginoon. Psalm 88 verse 3, so many troubles have fallen on me that I am close to death. Yan ang mapakatotoong mga pagbubulay-bulay tungkol sa buhay na marami mga suliranin. Ecclesiastes 6:12, life is short and meaningless, and it fades away like a shadow. Who knows what is best for us? I am the way, the truth, and the life, the Lord says in John 14:6. In John 10:10, I came so that they would have life and have it to the fullest. Mahalaga ang tanong na Ecclesiastes 6:12, sino ang nakakaalam kung anong talagang mabuti para sa tao? At sumagot naman ng John 14:6, ang Panginoon, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang katotohanan, ako ang daan at ang buhay. At naparito ako upang ang mga tao ay magkaroon ng tunay na buhay at buhay na puno ng kahulugan. Jesus' way is the way to survival, to recovery, and to a full life. So let's survive, let's get a life. Napakaganda nung ating isinisigaw sa Tagalog na mabuhay. Ibig sabihin nun, live, get a life. But to do that, we must get reacquainted with the Jesus of the Gospels, the Jesus of the Bible. Yung si Jesus na ipinakikilala sa Biblia, na natakpan ng maraming takip, mga belo at mga kortina na inilagay ng relihiyon, kailangan nating madiskubre uli kung sino si Jesus. At sa kanyang pamamaraan at katuroan, makakakita tayo ng mga gabay kung paano nga ba makakakuha ng pahinga at ginhawa sa buhay. Ang pag-aaral natin, pinamagatan, Rest and Relief According to Jesus. Salamat, Ama, dahil kayo'y Diyos na mahabagin. At dahil sa pag-ibig niyo, mayroon kaming paraan para mabuhay, makakita ng kaginhawahan at pahinga. Salamat na lang sa iyong anak na si Jesus. At ang ngayon, Panginoon, dalangin namin, turuan niyo po kami, tulungan na makita namin yung liwanag at kami makakita ng kapahingahan, ng ginhawa sa kabila ng maraming hirap sa buhay. May pag-asa kami sa inyo, kayo ang aming gabay, kayo ang aming sandigan, turuan niyo po kami. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang isa pong pinakamahalaga at maaaring sentro ng katuroan ng Panginoong Jesus ay nasa Matthew 11:28-29. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders, and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest for your souls. So yan daw po ang talagang dahilan ng pagparito ng Panginoon sa lupa, nagsakatawang tao ang anak ng Diyos, upang anyayahan ng mga nabibigatan, napapagod, nahihirapan, na lumapit sa Kanya at makakita ng kapahingahan. Sabi niya, yung pamatok ko, yung pamamaraan ko, ang inyong balikatin at buhatin sa buhay. Itong ilagay nyo sa inyong mga balikat sapagkat ako'y nagtuturo sa inyo ng paraan. Ako ay banayad, ako'y mapagpakumbaba, at kapahingahan ang dulot ko sa inyo. So what is the Jesus way of life? Especially when relating our life to so much difficulties, first the thing that we can learn from Jesus is that Jesus rests. Siya ay nagpapahinga. Napakahalaga ng gawain ng Panginoon, maiksi lang ang kanyang panahon ng ministry sa lupa, pero sa kabila nun, nagpapahinga siya.
Mark 4:37 to 38. Suddenly a windstorm struck the lake. Waves started splashing into the boat, and it was about to sink. Jesus was in the back of the boat with his head on a pillow, and he was asleep. His disciples woke him and said, "Teacher, don't you care that we're about to drown?" Alam ng marami sa atin ang kwentong ito, na nasa bangka ang Panginoon at ang kanyang mga disipulo at nagkaroon ng napakalakas na bagyo, halos ikalubog ng kanilang sasakyang tubig. Ang Panginoon naman ay hindi nababahala. Yung pala nandun siya sa isang tahimik na lugar ng bangka, nagpapahinga at nakasandal pa naman sa isang magandang unan. Ginising siya ng kanyang mga disipulo at sinabing, "Wala ba kayong pakialam kung lumubog tayo? Natutulog pa kayo dyan." But what do we see here is that Jesus sleeps despite a storm. May pillow pa. Lesson agad na hindi mahirap mahanap, you rest despite your storms. And you rest because of your storms. So kung sa inyong buhay may bagyo, magpahinga kayo dahil may bagyo. O kaya lalo kayo magpahinga, kasi nga may bagyo. Mapipigil ba ninyo ang bagyo? Hindi naman. So mabuti na habang bumabagyo, itulog nyo na lang. May mga bagyo, mga kapatid, na mas mainam tulugan na lang muna. Kasi wala ka rin naman magagawa. Yung hinihintay mo ang result ng exams dahil kumuha ka ng board exam, buwan pa bago lumabas, nangangayayat ka na kahihintay, itulog mo yan. May hinihintay kang kontrata. May hinihintay kang mga ma-release na papers. O kaya may sakit ka at matagal ang gamutan, itulog mo muna. Huwag mong dindamdamin, huwag mong indahin, huwag mong isipin. Kasi wala namang magagawa kahit isipin mo ng isipin. Merong kamanhidan na maganda kung ito ay nagbibigay sa atin ng proteksyon sa mga kasakitan na hindi naman natin dapat indahin. So piliin ninyo mga kapatid, kung may bagyong dapat kayo talagang may gawin. May mga pamilya na nung araw pagka sinabi sa balita na may bagyo, talagang trabahuhan sila, itinatali ang mga puno, tinitibayan ang bahay, kasi may pwede silang gawin. Pero kung ando na talaga yung bagyo, hindi ka na pwedeng lumabas, baka lalo ka mapahamak, itulog mo na lang. Kung ano man, mga kapatid, ang kahulugan ng bagyo na yon sa inyong buhay, at kung ano man ang kahulugan ng pagtulog, kayo ang mag-isip. But the Lord gave us a lesson. Si Elijah, isa sa mga paulit-ulit natin kinukwento dahil mahalaga ang katotohanan, 1 Kings 19:3-8. Elijah was afraid and ran for his life. He came to a broom tree and sat down under it and prayed that he might die. "I have had enough, Lord," he said. "Take my life." Then he lay down under the tree and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, "Get up and eat." He looked around, and there by his head was a cake of bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights. Isang napaka-importanteng propeta, sobrang napagod, hinihiling na sa Diyos na bawian na siya ng buhay. May mga tao kung minsan napapagod tayo sa buhay. Pagod na tayo sa problema, pagod na tayo sa mga sakit ng buhay, sa kabiguan, sa mga hirap, sa mga inis, at gusto mo nang mamatay, dapat hindi ka marunong pa sa Diyos. Siya ang nagbigay ng buhay, siya ang babawi kung kailan niya minamarapat. Pero itong propeta pa naman nakalimot. Yung pala, pagod lang, gutom lang kasi. Kaya nung pinagpahinga, nakatulog, pinakain ng anghel, ang lakas na naman, meron na naman siyang ministry. What do we find there? Get spiritual, emotional, and physical rest. Kailangan natin sa buhay yon. Kung bakit nilikha tayo ng Diyos wonderfully, pero binigyan din niya ng hangganan ang kaya nating dalhin na bigat. Binigyan niya ng hangganan ang kaya nating tiising sakit at hapdi. Binigyan niya ng hangganan ang makakaya ng ating katawan, ng ating puso at ng ating espiritu. Kaya pag nakakaramdam na kayo ng pagod, dapat magpahinga. And not only rest, have your pillow. Kaya mahalaga yung sa kwento, nandun. Hindi naman nandun yun para wala namang kahulugan.
Hindi lang siya nagpahinga, nababangga-bangga yung ulo niya doon sa uuga-ugang sasakyan, may unan. Sa buhay, kailangan meron kang unan. Whoever helps you relax. Kaya meron tayong mga gawain, may mga karakter sa buhay natin, mga tao, tanong mo, nakaka-relax ba siya o nakakapagod? At kung pagod na pagod ka na sa buhay, umiwas ka muna sa mga taong pumapagod sa iyo. Ang hanapin mo muna yung companionship ng mga taong nagbibigay sa'yo ng pahinga, kapayapaan. Pag nakarest ka na, pwede ka uling humarap sa mundo, humarap ka na naman sa magugulo, kasi rested ka na. Pero ang mahalaga, dapat nating kilalanin ang hangganan so that you don't break. 1 Samuel 16:23, David would take his harp and play. Then relief would come to Saul. He would feel better, and the evil spirit would leave him. Pati itong si Haring Saul, dinadalaw ng gugulo sa kanya na espiritu. Pag tumugtog na yung David, yun lang pala nagpaparelax sa kanya, yung tugtog na yon. So what relaxes you? Kailangan hinahanap natin yon. Hindi yung hirap ka na, sige ka pa ng sige. Kailangan malakas ang ulan, sumilong. Malalim ang gabi, matulog. Madilim ang gabi, huwag lumabas. Kailangan ng tao nagpapahinga. Jesus does not only know how to rest, Jesus makes his companions rest. In spite of the needy and the demanding crowds. Mark 6:31. But so many people were coming and going that Jesus and the apostles did not even have a chance to eat. Then Jesus said, let's go to a place where we can be alone and get some rest. Marami hindi nakakaunawa kay Jesus. Nandun ang mga pilay, ang mga may sakit, ang mga bulag, ang mga may karamdaman, may mga ketong, mga nagugutom, naguguluhan, inaalihan ng masasamang espiritu. Tapos sabi ni Lord, iwan muna natin sila. Pumunta tayo sa lugar na mapag-iisa tayo para kayo makapagpahinga. So, hindi pinapagod ni Lord kahit yung mga workers niya beyond their strength. Alam din ni Lord ang hangganan, maging ng mga pinili niyang mga disipulos, kaya pinagpapahingan niya. Of course, very pressing ang need ng mga madla. Pero sabi niya, makakapaghintay naman sila. Kailangan magpahinga tayong lahat. Ito, bihirang ituro ng church kasi ang lagi na lamang na ginaglamorize ng church, pagtitiis, pagdurusa, paglilingkod hanggang himatayin ka na lang sa pagod. But that's not the style of Jesus. The style of Jesus was so kind to the workers that He would ask them to leave the people they were serving so that they could rest. Lesson sa buhay, let, make, and help your companion rest. O, mataas ang ambisyon ni Mrs. Pero pagod na si Mr. sa paghahanap buhay. So, rest. Don't kill yourselves trying to be perfect. Gustong-gusto mo na ma-accomplish ang isang work. Ikaw yung may-ari ng kumpanya. Pero pagod na yung mga tao. Rest. Kailangan lagi nating binibigyan ng alang-alang yung kakulangan o hangganan ng nagagawa ng tao. Inis na sa'yo ang asawa mo. Pagpahingahin mo naman siya, huwag mong inisin bukas dahil baka layasan ka na. Baka tumalo na sa ilog o ikaw ang ihulog niya. Kasi pagod na. Kailangan marunong tayo magpapahinga. Pag nakikita nyo yung nanay nyo, halos hindi na makangiti sa paggising sa umaga pagluluto. Sabi, nanay, 1 week mag-rest kayo, ako muna ang cook. Kailangan pinagpapahinga natin ang tao. Lagi kang ginagastosan ng isang kamag-anak, ng isang mahal sa buhay. Sabi, pahinga ka muna, ako naman ang gagastos sa'yo. Kaya lang, maliit lang kasi ito lang ang kaya ko. Dapat marunong tayo magpapahinga kahit kanino. Huwag natin sabihin, kayang-kaya naman niya, mayaman naman siya, o malakas naman ang katawan niya, batang-bata pa naman siya, kahit siya mapagod. Pinagpapahinga mo, lalo yung may pakinabang ka. Para mas sumariwa uli ang lakas niya. At natutuwa na naman siya na siya ay naglilingkod, hindi yung wala na siyang panahong matuwa. Dahil ibigin man niya maglingkod, tao lang siya, napapagod. Merong mga asawang hindi na talaga nakaya, kaya lumalayas na lang eh. Kasi hindi na makaya yung hirap. At ang pinakamahirap dali ng asawa, yung paulit-ulit na nagtataksil ang asawa niya. Nakakapagod na, 7 beses na itong hingi ng tawad. 3 anak na niya kung saan itong kinukup-kup ni Mrs. Kailan ito titigil? So, siyempre lahat may kapaguran. Kaya mas mabuti pa nga, simple kumisan para hindi nakakapagod.
May mga ikakasal, sobrang elaborate ang handaan, nag-aaway na yung ikakasal dahil napapagod na, nalilimutan na nila kung sino yung kaaway nila. May handaan, perfect na perfect yung host. So nagkakagalit na silang pamilya dahil gusto nila sobrang elaborate. Proverbs 15:17, a simple meal with love is better than a feast where there is hatred. So huwag masyadong magpagod to be perfect. After all, you can never be perfect. Just be very good. Once in a while, be excellent. But don't always be excellent. Nakakapagod din yon. Kaya pag lagi kang first honor ng 3 years, ika-4th year, expected na, first honor ka na naman. Kung talagang di mo kaya at pagod na hirap ka, settle for second or third. Kesa naman nabaliw ka na at first honor ka nga. Dapat marunong tayong tumanggap sa hangganan ng ating magagawa. Simplify so it's restful. Proverbs 25:24, it's better to stay outside on the roof of your house than to live inside with a nagging wife. So mabuti pa daw, tumira ka na lang sa labas ng bahay mo kaysa sa loob nga. Kasama mo naman, yakita, tatatak asawa. So do not vex people. Huwag nating yamutin, inisin sa non-stop nating bunganga. Huwag nating pagurin ang mga tao sa katidinig ng tinig natin. Alam niyo, isang nakakapagod na makinggan sa mundo, boses ng tao. Lalo't walang kwenta yung sinasabi o nakakainis o nakakayamot, nakakainis madinig. Baka naman yung boses nyo lagi nang umaapaw sa tenga ng inyong kapwa. Kailangan pagpahingahin natin sila. Sabi pa nga sa Bible, mabuti pa daw doon ka na lang tumira sa labas. Hindi naman sinabing mabuti pa makipaghiwalay. Sabi, mabuti pa, doon na lang ako sa labas matulog. Kesa nasa loob nga ako. Ito namang asawa ko, walang tigil ang kadadaldal. Hindi alam ng sobrang madadaldal at mabunganga na nakakayamot sila. Walang natutuwa sa kanila. Now, the main gift of Jesus is salvation from suffering, which is rest, pahinga, ginhawa. The main gift of Jesus is rest and salvation from hell, which means eternal comfort. But He also wishes and He wants to save us from hell on earth, hell in this life. And Jesus is also concerned with earthly comfort. Importante. Pahinga tayo sa kabilang buhay, pero pahinga din tayo sa buhay na ito. Bihirang ituro yung tayo ay maging mapagpahinga. Nalilimutan ng mga tao talaga yung Matthew 11:28-30 na dapat ay memory verse ng lahat. If you are tired of carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Kahit yung Lady Liberty na nasa harbor ng New York, ang talagang sinasabi noon, dalhin niyo sa akin ang lahat ng mga pagod. Yung mga pagod sa Europe yon, kaya nakaharap sa Europe, sa Atlantic Ocean yung Statue of Liberty. Dalhin niyo sa akin yung mga refugees na mga pagod na sa mga pagpapahirap ng mga hari at reyna sa Europe. Bring to me all of your tired, you're hungry, you're destitute, at kukupkupin ko dito sa Amerika. Yun ang sinasabi dati ng Lady Liberty. Pero siyempre, naiba na yun ngayon, pinahirapan na rin kumuha ng visa. Dahil sumobra na rin ang dami ng tao doon. So, ganun ang sinasabi ni Lord. At kaya Lord, hindi mo kailangan ng visa. Walang maximum na pwedeng tanggapin, kundi lahat ng gustong pumasok sa kanyang kaharian, pwede. At sabi niya, pahinga ang ibibigay ko sa inyo. What was Jesus' main case against religious leaders? Matthew 23:2-4, the teachers of the law and the Pharisees tie up heavy loads and put them on men's shoulders. Kabaligtaran ng gusto ni Jesus na pagaanin ng ating pinapasan. Sabi, yung mga religious leaders nyo, pinabibigat ang pasan nyo, ang daming binabawal, ang daming mga rikotitos, kaya hirap na hirap ang tao. Ayaw yan ni Jesus. Let's make life easy. Another way of Jesus in relation to becoming tired is Jesus receives and accepts help. Marunong siyang tumanggap ng tulong. Jesus accepts ministrations of people, even of women, of strangers, even of Simon of Cyrene.
Matthew 27:55. Many women were there watching from a distance. They had followed Jesus from Galilee to care for his needs. So si Lord, may mga kaagapay, kababaihan pa man din, na nung araw, hindi naman kinoconsider ng mga lalaki na kapartner nila sa buhay, sa ministry. Property nga ang trato sa mga asawang babae. Pero kay Lord, kaagapay niya yung mga kababaihan. Luke 23:26, as Jesus was being led away, some soldiers grabbed hold of a man from Cyrene named Simon. He was coming in from the fields, but they put the cross on him and made him carry it behind Jesus. Can you imagine the repercussion of this little act? Si Lord na pumasan ng kasalanan ng sandaigdigan, si Lord na pumasan ng krus, may katuwang si Simon. Kahit yung pagliligtas, yung pagpapasan sa krus na nagdadala ng kasalanan ng lahat, hinayaan ni Lord na may tumulong sa kanya. Imagine the Savior of the world being helped by some nameless, faceless person na kaya lang natin naalala, in-record yung pangalan, pero hindi naman talaga sikat. Hindi siya religious leader. Pero nakatuwang sa pagpasa ng krus. Ngayon, bakit nyo papasanin lahat? Meron sa inyo, kayo na lahat ang papasa ng trabaho. Ayaw nyong i-assign sa iba. Pag ipinagawa ko naman sa kapatid kong bata, yan ako, hindi maganda, hindi magiging malinis, ako na lang. Hayaan mo nang hindi masyadong malinis, nagpahinga ka naman. Pagka in-assign ko yan, walang mangyayari. Parang ikaw ang Savior of the world. Hindi nakikilos ang mundo pag hindi ikaw ang gumalaw. Samantalang si Jesus, sa Savior of the world, pumayag, may tumawang sa Kanya. Ikaw pa. Kaya madalas marami sa atin nagkakalamat-lamat ang ating pagkatao. Halos tayo'y mabiyak, mabasag, madurog kasi sinosolo natin. Wala na kayong kapera-pera, ayaw mo pa sabihin sa mga anak mo, panay pa ang gasta nila. Dapat kasama sila sa burden. Ang daming trabaho sa bahay, lahat ng mga anak mo, akala mo anak mayaman, wala naman kayong katulong, ikaw lahat ang gagawa. Pati mo bigyan ng mga trabaho. Kailangan ng lahat nagtutuwangan. Itong tatandaan nyo, si Lord who saved the world allowed an anonymous man to help him. Tayo pa kaya? Ang Panginoon expressed His need. John 19:28-29, He said, I am thirsty. A jar of cheap wine was there. Someone then soaked a sponge with the wine and held it up to Jesus' mouth on the stem of a hyssop plant. Hindi nga sinabi yung pangalan ng taong dito. Sabi ni Lord, nauuhaw ako. Imagine, mamamatay na lang siya, dala ang kasalanan ng sanlibutan, sumipsipan ng konting suka para man lang mabasa ang kanyang lalamunan, and a nameless person helped the Lord. Kahit kay Lord, may tagapagbigay ginhawa. Lesson, may kailangan kayo, ipaalam nyo sa mga taong nasa paligid nyo. Kung minsan kasi hindi nila alam, manhid pala sila. O akala nila, kayang-kaya mo, wala kang kailangan, kaya hindi ka tinutulungan, yung pala nagdaramdam ka sa kalooban mo lang. Ipaalam mo. Pwede mong sabihin yan. Sasabihin ng iba, hindi po ba parang artificial naman yung Father's Day? Parang inimbento lang yata yung holiday na yan, artificial, once a year. So, effective pa ba yan? So, well, pwede na tayo hindi mag-Father's Day kung araw-araw naman naaalala naman natin tatay natin. O maski linggo-linggo na lang. 52 weeks. Once a week. Maalala mo 52 times a year. O once a month. Sige na, 12 times mong naalala, inilibre mo, niregaluhan mo, pinasyal mo. Ngayon, kung talagang hindi mo magawa yun, mabuti na lang may once a year na Father's Day kasi maalala mo man lang, no? Pero talagang artificial yan, and I don't go for it so much if it gives you the excuse to forget your father 364 days a year because you already remembered him once a year. Ngayon, kesa naman zero, mabuti na rin meron, lalo't yung mga anak nyo, yung mga manhid. Nakakalimutan kayo, butit naaalala may Father's Day nga pala. Pero dapat wala eh. Dapat walang Mother's Day. Kasi dapat every day is Mother's Day. Every day is Father's Day. Maalala mo yung magulang mo, tulungan mo. Hindi kailangan malaking regalo, pero maregaluhan mo, mabisita mo, mahimas mo man lang.
Kung minsan this artificial holiday desensitizes us 364 days a year because we think that by giving them a gift and remembering them once a year, we have already done our duties. Pero kung wala, mabuti pa maalala. Mga magulang siyempre nagdaramdam pag hindi sila naaalala, pero hindi naman sinasabi. Yung anak namang manhid, akala okay na kasi hindi naman nagsasabi. So, magsabi kayo. Oy anak, Mother's Day ngayon, saan mo ako ipipasyal? Diba? Lalo't hindi nagkukusa. Pag hinintay nyo magkusa yan, nanigas na lang kayo, hindi pa mangyayari yon. Kaya nagsasabi tayo, and you accept people's help. Acknowledge your weakness, acknowledge your need. Wala naman talagang Superman. Ecclesiastes 4:9-12, you are better off to have a friend than to be all alone. Because then you will get more enjoyment out of what you earn. If you fall, your friend can help you up. But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble. If you sleep alone, you won't have anyone to keep you warm on a cold night. Someone might be able to beat up one of you, but not both of you. As the saying goes, a rope made from 3 strands of cord is hard to break. Sabi, mabuti may kasama ka kaysa nag-iisa. Mas mag-e-enjoy mo yung mga kinita mo sa buhay. So kung kumikita naman kayo, may pera naman kayo, gusto nyo mag-tour, kaysa mag-isa, magsama kayo kahit lilibrihin. At least may kasama kayo. I know of someone who is very well off. Sumama sa isang tour sa malayong continent. Walang kasama, may edad na siya. May nangyari sa kanya doon na aksidente, kinailangang ma-ospital, operahan, ilang linggo siya na nandun sa foreign country na yun na walang kasama. Eh kung nagsama ka ba naman ng isa, inilibre mo, di may kasama ka. Lalo't kung may panglibre ka naman, dumami pa ang nag-enjoy sa buhay. Kung wala kayong kasama at may pera kayo, bumili kayo ng kasama. Para mas enjoy. Hindi naman kayo papaligayahin yung pera nyo nasa pitaka, di ba? Hindi kayo papaligayahin yung pera nyo na nasa loob ng credit card, hindi naman nagastos. So, magsama kayo. Sinasabi na ni Solomon, mabuting may kasama. Sa inyo, kung natumba kami, magbangon man lang sa'yo. At kung maginaw, mabuti naman yung may katabi ka, kesa na namatay ka sa ginaw. Yung iba naman, mga kontrabida, pati kasama mo, pinapakialaman. Gusto nila mapag-isa ka, ayaw nilang may kasama ka, hindi ka naman sinasamahan. May mga pamilya ang seselan, ayaw namin sa boyfriend mo, ayaw namin sa asawa mo, hiwalayan mo siya. Pero pag hiniwalayan naman, hindi naman nila sinasamahan yung kapatid nilang naging single again. Mga pamilya, kung yung inyong anak, inyong kapatid, inyong apo, may karamay sa buhay, lalo't nagmamahala naman sila, kahit hindi nyo pa type yung tao, pasalamat kayo dahil hindi nyo naman inaalagaan yung kamag-anak nyo, buti nga may kasama sa buhay niya . Huwag na kayong mangontrabida pa. Kasi wala naman siyang ka-share man lang. Mahalaga yung may nasasandalan ka naman, may napagsusumbungan ka, may napagsasabihan ka na sama ng loob. Huwag tayong kontra sa romantic life ng mga kamag-anak natin. Kasi hindi natin alam yung pangangailangan nila na hindi naman natin pinupunan. Magaling lang tayong mangontra at humarang, hindi naman tayo nagmamahal sa kanila. So mahalagang kilalanin yung mga ito. People have needs. Kaya nga sinasabi natin, nearly everything that people do is a cry for help. Bakit may sobrang manamit? It's a cry for help, for acceptance, for attention. Bakit may mga taong sobrang mag-excel? It's a cry for help. My value is in the quality of my work, so I'll make it high so that I will have a better quality. Everybody needs help. And we should understand that and recognize that. Now, Jesus also teaches us, because Jesus seeks companionship. Siya na anak ng Diyos sa langit. Siya na nagsakatawang tao, pero siya ang kabuuan ng luwalhati ng Diyos. Naghahanap din siya ng kasama. Mark 14:30-36, Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he told them, "Sit here while I pray." Jesus took along Peter, James, and John. He was sad and troubled and told them, "I'm so sad that I feel as if I am dying. Stay here and keep awake with me." Nakita niyo yung kabuuan ng pagkatao ni Jesus na bagamat Diyos? Marami sa mga disciple pero mayroon siyang inner circle.
So iniwan niya yung marami-rami sa bandaron, yung 3 isinama pa niya sa bandabad na rito sa loob. Sabi niya, halos ikamatay ko ang lungkot na nadarama ko. Dito kayo, huwag kayong aalis at makipaglamay kayo sa akin. Damayan niyo ako, huwag kayong matutulog, gusto kong may kasama. So here, Jesus expresses his need for companionship, ang pangangailangan niya sa pakikiramay o sa damay ng mga taong malapit sa kanya, his friends. Kailangan niya rin ng ministration ng iba. Here, Jesus asks for companionship, expresses his sorrow, and in fact, Jesus weeps. Lahat ng tao kailangan ng kasama. Kumisan, hindi natin kailangan sa oras na yon, kaya pag nagpapasama sa atin, ang tingin lang natin, abala. Abala sa ating schedule, abala sa gusto nating ma-accomplish sa araw na ito. Hindi kita pwedeng samahan kasi meron akong dapat ma-accomplish sa araw na ito. Hindi pa ba enough accomplishment yung may nasamahan ka na halos mamatay pala sa lungkot o baka nga magpakamatay pa eh. We're so busy and so fixated on the goals we set before us that we forget to be nice. That we look at people as abala sa buhay. Ang Panginoong Jesus, siya pa of all, nagsabi, samahan niyo ako. Ako pa kaya? Siya pa kaya? Tayo pa kaya ang hindi nangangailangan yan paminsan-minsan? Kaya nga uulitin ko, kung hindi niyo naman laging nasasamahan yung mahal niyo sa buhay, kamag-anak niyo, kaibigan niyo, pasalamat na lang kayo kung may sumasama sa Kanya, huwag na kayo mangontra. Ngayon, kung mangongontra kayo, tiyakin niyo lang to ha, tuwing may kailangan siyang kasama, nandun kayo. Kung makati yung balakubak niya, kakamutin ninyo. Diba? Kung nalulungkot siya, papasayahin ninyo. Wala siyang pera, ililibre nyo. Ngayon, kung hindi nyo gagawin yun, huwag kayo maging killjoy sa buhay ng may buhay. Ang lahat naman ng tao, naghahanap lang ng ginhawa, naghahanap ng saya, naghahanap ng luna sa mga panahong naiinip, nalulungkot, natatakot, nababagkabag. So let's thank people who provide that companionship to our loved ones. That no matter how much we protest to love and profess to love, we are not able to support anyway. But learn from Jesus, seek supportive companionship. Ipaalam nyo, kailangan ko ng kasama ngayon, naiinip ako, nalulungkot ako, ang saya-saya ko, sasabog ako pagka wala ako masyaran, kailangan. 2 Timothy 4:11, si Paul, only Luke has stayed with me. Yan ang reklamo niya. Mark can be very helpful to me, so please find him and bring him with you. Ang dami sa New Testament, mga letter ni Paul, sinasabing, wala akong kasama dito, isa na lang ang natira, nag-alis na yung iba, papuntahin dito si ganon, papuntahin dito si ganon. You know, Paul was very effective in the ministry. He planted so many churches. He wrote most of the letters in the New Testament, but he always wanted, needed, and asked for companions. So kung hindi kayo nag-church planting, hindi kayo nagsusulat ng mga letters na yan, hindi kayong gumagawa ng mga dakilang gawain, samahan nyo man lang yung gumagawa nun, ministry na rin yun. Si Paul, sa kabila ng very strong character niya that you can see in his letters, always needed people around him. So makikiramdam ka, kailangan ba niya ako? Pwedeng hindi ko siya kailangan, pero baka naman kailangan niya ako. Yun ang ministry ko. Make friends. Be friendly. Do not drive people away. Be open for friendships. Enjoy friendships. Multiply life's joys and divide life's sorrows with friends. Kaya ang sabi sa Proverbs 27:10, don't desert an old friend of your family, or don't visit your relatives when you are in trouble. A friend nearby is better than relatives far away. Mas mainam pa daw yung kaibigang malapit kaysa kamag-anak na malayo. Yun ay malayo at malapit sa distance, pero pwede ding sa puso. Mabuti pa yung kaibigan na malapit sa puso, pero kamag-anak na malayo sa puso, pero malapit sa dugo, wala ring kwenta yon. Kaya sabi, pahalagahan ng mga kaibigan. Proverbs 18:24, a true friend is closer than your own family. Kailangan natin yung mga ganyan. Another way of Jesus' style in dealing with difficulty, Jesus expresses his emotion to his friends, to his disciples, and to the Father in heaven. For one, Jesus sings. Matthew 26:30, then they sang a hymn and went out to the Mount of Olives. This is what Jesus and the disciples did after the Lord's Supper, na tinawag nating Lord's Supper. So sing.
Magandang therapy ang kumakanta. Huwag niyo lang sobrang lakasan, baka naman torture sa iba. Pero mabuti rin yung nakakakanta. Ang Panginoon na pumunta sa lupa para pasanin ng krus, nung ayan na yung krus, gusto sanang umatras. At hindi niya yun ikinaila. Jesus asked for the cup to pass. Matthew 26:39. Jesus walked on a little way. Then he knelt with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, don't make me suffer by making me drink from this cup. But do what you want and not what I want." Naging honest. The human in him, of course, wanted to avoid pain. Sabi niya, kung pwede po sana, pass na lang, huwag na ako ma-crucify. Pero sabi niya sa next sentence, pero gawin niyo pa rin yung kalooban niyo, hindi yung kalooban ko. So, express your true feelings. Kailangan niyong ihayag ang tunay niyong nadarama. Kahit na hindi yung nadarama ninyo ang susundin ninyo, ihayag niyo lang, malaking luwag na yun ang loob. Pwede mong sabihin sa kamag-anak mo na walang tigil ng kauutang sa'yo, alam mo, inis na ako sa kauutang mo, pagod na ako, allergic na ako sa mukha mo, pero eto, yung inihiram mo. At least nasabi mo, pag hindi magiging tagyawat yan o bukol. Pag ang dami-dami na, baka maging cancer pa nga yan yung mga kinikimkim na sama ng loob, yung mga frustration na hindi na ibulalas, yung mga gustong sabihin hindi nasabi, gustong iparamdam na hindi na iparamdam, saan sa palagay nyo yan bumubukol? Kumisan bumubukol sa ating internal organs, bumubukol sa kung saan bahagi ng iyong katawan, nagiging sakit. Kaya mabuti pa, sabihin mo na lang. Sabihin mo in the nicest possible way, katulad ni Lord. Sabi niya, pwede po ba, wag dala ko mamatay sa cross? Kaya lang, siyempre, yung gusto niyo pa rin na masunod. Pero sinabi niya, yung nakakahinga, malaking pagluluwag ng dibdib yon, yung nasasabi mo. Pwedeng masabi mong, alam mo talaga, ang sama-sama na ng loob ko sa iyo, lagi mo na lang ako nakakalimutan. Pero patuloy ka pa rin nakikipagmabutihan. Pero sinabi mo, pero yung okay lang ba? Okay lang. Pero hindi naman okay, magkakabukol ka niyan. Diba? Hindi naman everyday, sasabihin mo hindi okay, pero once in all, bago dumami, sasabihin mo, alika, maupo ka. Alam mo, hindi ko gustong ginagawa mo sa akin. Mahal pa rin kita, patuloy pa rin kitang tutulungan, but let me tell you na inis na ako sa iyo. Malaking luwag. Kasi pag hindi tayo marunong magsalita, nagkakaroon tayo ng hinanakit. Nagkakaroon tayo ng sama ng loob. Magkakaroon ka ng mga dinaramdam, no? Tapos mamaya pag naipon, sasabog ka rin naman parang bulkan. Ang pangit pa ng pag-express mo dahil dumami. So huwag mo nalang ipunin, express mo yan. Huwag maging plastic, sabi nila, huwag maging fake, no? Aminin mo kung natutuwa ka, kung naiinis ka. Lalo yung mga couples who are not always happy with their romantic life, you can say once in a while, alam mo, sana meron akong wish na mangyari sa ating love life, sa ating romantic life. Wish ko sana, ganito, ganon. Sabihin mo, kaysa inis na inis ka. Kaya tuloy pag nagpapaabot ng tuwalya, yung tuwalya, nasa kabinet. Di ba? Kasi may inis ka na hindi mo masabi. Pero kung natutuwa ka, baka may pabango pa yung tuwalya na yon, di ba? May kasama pang hilurang kita. Kasi natutuwa ka. Romans 9:2, my heart is broken and I am in great sorrow. Tao tayo meron tayong pakiramdam. Normal lang yon. At mabuting sinasabi yon. Basta tama yung lugar, tama yung okasyon, at maganda ang pagsasabi. For all you know, baka mamaya magbago pa yung kapwa mo para isaalang-alang yan yung nadarama. Mahalaga, huminga. Umiyak kung yun ang natural na gawin. Meron naman mga talagang ang sakit-sakit na nang nangyayari sa pamilya nila. Sabihin, Kristiyano kami, hindi tayo dapat umiyak. Sino may sabing hindi umiyak ang Kristiyano? Si Kristo nga umiiyak So mas matibay pa ang loob mo kaysa kay Kristo. Ang pagiging Kristiyano ay hindi isang palabas. Huy, may mga kapatiran, huwag kang umiyak, baka sila matisod. Di matisod sila, sa napapaiyak ako Alam nga namang pigilin mo yung sarili mo na maging tao para ma-impress yung mga iba. Yung tuloy iba tuloy, na gusto rin nila sanang umiyak, hindi rin umiyak dahil hindi mo ipinakita umiyak ka, pero yung pala sa likod nila, iyak ka rin naman ang iyak. So magpakatotoo tayong lahat, yun ang gusto ni Jesus. Kasi sa pagpapakatotoo mo, doon ka tumatanggap ng yung mga karamdaman at doon ka pwedeng gamutin. Another style of Jesus, of course, which is very powerful, is that Jesus submits to the Father's will. Sabi niya, do what you want, not what I want. At the end of the day, obey God.
We are all born weak and helpless. All lead the same short, troubled life. Yan ang sinasabi. Lahat daw tayo ay born weak and helpless and all lead the same troubled life. Binasa natin kanina sa simula, Job 14:1. Who knows what is best for us? Sinabi rin yun. And Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Ganun ang simula nating tanong. Kaya nang wawakasan din natin. Jesus' way is the way to survival, to recovery, and to a full life. So let's survive. Let's get a life. Rest. Find rest from life's storms. Magpahinga tayo pag napapagod. Huwag tayo magpanggap na hindi napapagod. Lahat napapagod. Makiramdam tayo kung pagod na ang mahal natin sa buhay at tayo na ang magpapahinga sa kanila. Sabi mo, rest ka naman. Ako naman. Kung meron kayong inaalaga ang magulang na may sakit, marami kayong magkakapatid, pagod na siyempre yung naka-assign lagi sa kanya, yung kasambahay. So pwede mong sabihin, oh, Ineng, magbakasyon ka naman ng 1 linggo, ako naman na magbabantay sa tatay. Alam ko, pagod ka na rin. Hindi yung kung sino na lang yung napa-assign, nahihiya namang magsabing napapagod na siya dahil parang nakakahiya naman sabihing napapagod ka mag-alaga ng matanda at ng magulang, pero napapagod ka rin. So tayo na magsabing, oh, magpahinga ka naman, ako naman. Hindi yung lagi nilang isang tao ang papasan nun at kinakapalan mo na yung mukha mo, tinitibayan mo na yung sikmura mo para lang huwag ka maabala. Lahat tayo ay may pananagutan para sa isa't isa. At kailangan matulungin tayo. Why? Because life is full of sorrows. Life could be full of troubles. But the Lord has given us Himself and the Lord has given us one another so that we could make the burden light. Kailangan may katuwang, kailangan magtuwangan, magtulungan. Ama sa langit, kayo na nakakaalam ng mga bigat na dinadala ng bawat isa sa amin. Turuan mo kami unang-una sa inyo magtiwala. Pangalawa, turuan mo kaming magpahayag ng pangangailangan sa aming kapwa. Turuan mo kaming mabuhay sa paraan na hindi kami mahirap tulungan, kundi nakakatuwa kaming damayan dahil sa aming ugali, dahil sa aming pamamaraan. Tulungan mo rin kaming maging sensitibo sa pangangailangan ng iba. Na hindi lang kami maghanap ng pahinga para sa sarili, magbigay din kami ng pahinga sa mga taong pagod sa pagtulong sa amin. Teach us to give everybody a break so we could all refresh our strength and energy and be ready for another day of challenge. Turuan mo kami, Panginoon, na anuman ang hirap na dinaranas sa aming kapaligiran, makita namin na sa pagtutulungan, gumagaan. Lalong-lalo kung kami sa inyo susunod at kalooban niyo ang paghariin namin sa aming buhay. Pagbulay-bulayan natin sumandali ang mga sinariwa nating katotohanan at hanapan natin ang application sa ating mga buhay. Ama, nawa sa ilang saglit ng pananahimik pa namin, tapusin niyo ang mensaheng ito, turuan niyo kami ng mga dapat namin gawin, bulungan niyo kami ng iyong karunungan, nang sa ganon guminhawa kami at kami man makapagpaginhawa sa kapwa. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Rest and Relief According to Jesus. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba,
Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na. O kaya kanluranin na ang paraan, ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sinukob. At marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. O Diyos, kayo'y aming pupurihin. Marapat na ito'y aming gawin. Ang inyong gawa sa amin ay namamasdan. Tunay na dapat kang papurihan. O Diyos, kayo'y aming sinasamba. Tunay na Diyos kayo't walang iba. Ang inyong likha ngayon'y nangangayunan.
lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kantungan. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklop ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglingap. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling mo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso, naghahanap ng ligaya. Lapatan ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglingap. Narito ako ngayon, ituhan mo sa bisig ng iyong pagmamahal. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklop ng buhay.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!